Hello po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At muli po tayong maghahayag upang maipaalam na po sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung ano ba talaga ang tunay na Iglesia ni Cristo. Marami po kasi mga nag-aangkin ng mga pananampalataya na sila daw yung tunay na Iglesia ni Cristo. Ang dapat po nating malaman sa isang tunay na Iglesia ni Cristo, sila po ay nakarehistro doon sa kalangitan, hindi po sa Securities and Exchange Commission. Yan po ang dapat ninyong malaman na hiwaga ng isang tunay na Iglesia ni Cristo. Ito ay nakatala, nakarehistro doon sa kalangitan at hindi po sa Securities and Exchange Commission. Wala pong silbihan. Ngayon po, dapat po ninyong maalaman ang isang tunay na Iglesia ni Cristo. Yan po ay itinuro sa atin ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Kaya po yung lahat ng mga nag-aangkin na sila ang tunay na Iglesia ni Cristo at sa lahat po ng mga mananampalataya, panahon na po para maalaman ninyo ang mga katotohanan na ito na hindi nila itinuturo sa inyo. Dahil kapag ito ay natutuhan ninyo at naalaman ninyo yung mga katotohanan na ito, ay lalayasan nyo po yung inyong mga relihiyon. Babasa po tayo. Unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Lahat ng mga may pananampalataya, makinig ang may pandinig. Itong katotohanan na ito, dapat niyo na po itong maalaman dahil hindi po nila ito itinuturo sa inyo. Dahil kapag ito ay naalaman ninyo, hahanapin niyo po ito sa kanila. Lalong-lalo na sa mga namumuno, sa mga pastor, at sa inyong mga nangangaral. Ito po. Unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. O di po ba napakaliwanag? Kayo nga ang katawan ni Kristo. Tapos sasabihin nyo, kami ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ang sabi naman ng Iglesia ni Manalo, kami ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ang sabi naman mga Katoliko, kami ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ang tanong ko po sa inyo, naalaman nyo ba na ang inyong iglesia ay nakarehistro doon sa kalangitan? O baka naman dyan lang sa Securities and Exchange Commission? Wala pong kabuluhan yan sa harapan ng dakilang Ama. Yan po yung katotohanan na dapat nyo pong malaman. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, marami po yan. At kaya po huwag po ninyo yung angkinin na kayo lang. Maliwanag po ba? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol. O ito po, kung kayo nga ang tunay na Iglesia ni Cristo, meron po ba kayong mga apostol? Sino po ba itong mga apostol? Ito yung mga taong mga nagmimisyon. Sila po yung mga misyonero, mga nangangaral ng gagamot at ikinakalat ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal upang ipangaral ang mga katuroang Kristo. At pagkatapos noon, ginagawa nila kung ano yung original na ginagawa ng Panginoon Jesucristo nung kapanahunan na siya ay narito pa sa lupa, nangangaral ng gagamot ng samot-saring mga sakit at karamdaman. Yan po ba ay nagagawa ng inyong pananampalataya? Lalong-lalo na yung panggagamot na yan, na dala-dala ng mga apostol. Dahil ang tunay na pananampalataya at tunay na Iglesia ni Cristo, lahat po sila ay binigyan ng kapamahalaan ng ating Panginoon Jesucristo na makapagpagaling ng mga samot-saring sakit at karamdaman. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10. Ito po yung mga katotohanan at katibayan na dapat nyo pong malaman. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila
ng kapamahalaan. Di po ba napakaliwanag? Yung mga tunay na alagad ni Kristo at mga lingkod ni Kristo, lahat sila ay pinagkalooban ng ating Panginoon Jesucristo na makapagpagaling. Binigyan sila ng kapamahalaan na makapagpagaling ng mga samot-saring mga sakit at karamdaman, upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ito po ba, yung mga bagay na ito ay matatagpuan sa inyong pananampalataya? Sagutin niyo po yan. O kayong mga Catholic defender, kayo ba ay nakapagpapagaling ng mga taong may sakit at karamdaman? Yung mga pari, ganun din ba? Kayo ba ay nakakapagpagaling ng mga taong may sakit at karamdaman? O hindi kayo malapitan ng mga tao kapag ang inyong mga miyembro at mananampalataya ay may mga sakit at karamdaman? Sa lahat po ng mga mananampalataya, panahon na po para maalaman nyo po itong mga bagay na ito, para hindi na po kayo maililigaw pa ng mga taong nagsasabing, kami ang tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon po, naaalaman nyo na ang mga katotohanan na to. Pangalawa, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta. Sa lahat na mga nagsasabing kami ang tunay na iglesia ni Kristo, tanong, meron po bang propeta sa inyong pananampalataya? Meron po bang propeta sa inyong relihiyon? Wala na naman. Ngayon nyo po sabihin na kayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Kung kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo, dapat ay kumpleto ang sangkap ng inyong pananampalataya. Mayroon kayo dapat na propeta. Napakaliwanag, di po ba? Ano po ang importansya ng isang propeta sa isang pananampalataya? Kayong mga Catholic defender, ano ang importansya ng isang propeta sa isang tunay na pananampalataya? Kayo kasi ang mahilig magsalita na kami ang tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon, kung kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo, nasaan ang propeta sa inyo? Meron ba? Wala na naman. O ngayon sabihin, kung kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo, ano ang ginagawa ng isang propeta sa isang tunay na iglesia? Bakit inilagay ng Diyos ang propeta sa isang tunay na iglesia ni Kristo? Hindi po ba ang isang propeta ang kumukuha ng mga mensahe sa kalangitan, sa kaitaasan, doon sa dakilang Ama? Kailan nyo ito nagawa? Napakaliwanag, di po ba? Ang isang tunay na iglesia ni Kristo ay kumpleto ang sangkap. Una, apostol. Pangalawa, propeta. Sino ngayon sa inyo ang may propeta? Sino pananampalataya sa inyo ang may propeta? Sagutin nyo po yan, ha. Uulit-ulitin ko yan sa inyo. Kayo na mga Catholic defender, sige, sabihin nyo sa akin kung mayroong propeta sa inyong pananampalataya. At sa lahat ng mga mananampalataya, hanapin ninyo sa inyong mga iglesia kung mayroon ba kayong mga propeta. Propeta. Ano ba ang ibig sabihin ng propeta? Ang sabi ng pastor, inspired interpreter, ano ba yun ba yun? Of God's words.
Ayun, yun po sabi ng pastor. Andiyan po siya, nakikinig po siya. Kasi po, hindi po ako pwedeng magkamali ng pagsasaysay dito dahil kapag ako'y nagkamali ng pagsasaysay dito, siya muna ang unang babanatan ako dito. Kaya po, bawal na bawal po dito sa karya ng langit ang magbubulaan at mga ngaral ng kasinungalingan. Ganyan po dito sa amin. Kaya bawal na bawal po dito ang magsasalita ng mga kabulaanan. Kaya yung mga nagbubulaan po ngayon, lalong-lalo na yung mga Catholic defender na puro kasinungalingan ang pinagkakalat sa social media na sila daw ang tunay na Iglesia ni Cristo. Tanong, ang Romano Katoliko ba ay nakarehistro sa kalangitan? At kung nakarehistro sa kalangitan ang Romano Katoliko, sino sa inyo ang makapagpapatotoo? Hindi ba dapat ang propeta? Gaano kaimportante ang isang propeta sa isang tunay na Iglesia ni Cristo? At alam nyo ba, ang isang propeta ang daan na inihanda ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan upang ang mga banal na espiritu ay makapaghayag sa kalagitnaan ng inyong mga pagpupulong. Kailan ito naganap sa inyong mga pananampalataya? Sagot! Sa inyong mga Catholic defender, kailan naganap sa inyong pagmimisa na may bumabang mga banal na espiritu? Sa Iglesia ni Cristo, kailan naganap sa inyong mga pagpupulong na may bumabang banal na espiritu? Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, siya ay nagpapakahayag sa kanila. Basahin po natin. Juan, Kapitulo 21, Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Pakinggan nyo po ito mabuti ha, para maalaman ninyo na kung kayo nga ba ang tunay na Iglesia ni Cristo. At sa lahat ng mga mananampalataya, makinig ang may pandinig. Dito nyo malalaman kung kayo nga ang tunay na Iglesia ni Cristo. Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko. At kami magpapakahayag sa kanila. Tanong. Alam niyo po, ako si Mantanong, di ba? Mahilig kasi ako magtanong. Ngayon, tatanungin ko kayo, kailan ba bumaba at nagpakahayag ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong mga pananampalataya? Sagutin niyo po yan. Hindi pwedeng hindi kayo sasagot. Pumunta kayo dito. Para maalaman na ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung sino baga talaga ang tunay na Iglesia ni Cristo. Katoliko ba? Romano Katoliko ba? Iglesia ni Manalo ba? O yung mga Muslim ba o Islam? O kung sino pa ang mga pananampalataya na mga nagpapakilala ngayon na mga mayayaman na. Tuloy po natin. Sumagot si Jesus at sinabi, si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Hindi po ba napakaliwanag ang tanong ni kagalang-galang na Judas? Tadeo po ito, hindi po yung Iscariote. Dahil ang nais niya, sa buong mundo siya magpapakahayag at hindi sa kanila lang. Kasi po ang sabi ng Panginoon, doon lang siya nagpapakahayag sa mga tunay niyang mga mananampalataya
o yung mga tunay niyang mga mananamba, yung mga tunay niyang lingkod, doon po siya nagpapakahayag. Kung wala pong nangyayari sa inyong mga pananampalataya, sa inyong mga reliyon ng mga ganitong mga bagay na pagpapakahayag ng ating pong Panginoong Jesucristo, alam nyo na hindi pala kayo ang tunay niyang iglesia. Ito po ay pagbubunyag lang ng mga katotohanan na dapat nyo na po itong malaman. Dahil panahon na para ang lahat ng mga aral na hindi nila iniaral sa inyo ay maalaman nyo na ang mga katotohanan na ito. Kaya kayong mga Catholic defender, sige, depensahin nyo po yung lahat ng aking mga sinasabi. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. At siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Tanong, nimang tanong, ang tunay na tahanan ng ating Panginoon Jesucristo, lagi siyang nagpapakahayag sa kalagitnaan ng mga pagpupulong na nagaganap sa kanilang iglesia. Kailan naganap sa inyong mga pananampalataya, sa inyong iglesia na may bumaba na banal na espiritu? Alam ko po na sasabihin nyo na naman na masamang espiritu na naman nang sasabihin nyo na bumababa dito sa Kaharian ng Langit. Alam ko naman po yung inyong mga dahilan. Kaya ninyo sinisiraan ng Kaharian ng Langit na mga karumaldumal at mga masamang espiritu ang bumababa dito dahil kapag naalaman ng inyong mga mananamba at mananampalataya na mga tunay, mga dalisay at mga banal na espiritu ang bumababa dito sa Kaharian ng Langit, lalayasan kayo ng inyong mga miyembro at hahanapin nila yung pananampalataya na may mga presensya ng mga banal na espiritu, especially ang banal na espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kaya kayo natatakot na maubos ang mga miyembro ninyo? Kapag naalaman nila yung mga katotohanan ng aking mga isinasaysay sa inyo. Balikan po natin yung mga sangkap ng isang tunay na iglesia ni Kristo. At kapag katapos ko na maisaysay ito, tsaka nyo sabihin na kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo. Kayo na mga Catholic defender, na mga mahilig kayong magmapuri sa inyong pananampalatayang Romano-Katoliko. Sige, depensa ninyo yung aking mga sinabi. Balik po tayo sa 1 Corinto, Kapitulo 12, talatang... Dito na po tayo. Ikatloy mga guro. Alam ko naman po, maraming mga nagtuturo sa inyo at mga nagsasabing, kayo raw ay mga guro. Ano ang sabi ni kagalang-galang na Apostol Santiago? Santiago, Kapitulo 3, talatang 1. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Kaya po sa lahat ng mga nagpapanggap na guro, bulay-bulayin niyo po ang sinasabi ni kagalang-galang na Apostol Santiago, Kapitulo 3, talatang 1. Dahil kung kayo naman talagay, hindi naman talagang mga guro at wala kayong authority na mangaral. Ano po ang sabi ni Apostol San Pablo? Babasa po ulit tayo para maalaman nyo kung sino talaga yung dapat na maging guro ng sangkatauhan. Roma, Kapitulo 15, Kapitulo 10, talatang 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Hindi po ba napakaliwanag?
Paano kayo makapangaral kung hindi naman daw kayo mga sinugo? Sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Kaya nga po, sabi ng pastor, kayo daw ang mga taga-akay na bulag. Bakit naging bulag? Una, magsasaysay po tayo tungkol kay Propeta Moises. Si Propeta Moises, bago siya nag-akay ng mga tao, hinanap niya muna ang Diyos. At nang matagpuan niya ang Diyos sa bundok ng Sinai, doon siya binigyan ng authority ng ating dakilang Ama upang mag-akay ng mga tao. Nakausap niya ang Diyos, nakadaupang palad niya ang Diyos, at binigyan siya ng authority ng Panginoon upang akayin ang mga tao. Kaya po ang sabi ng pastor, sa inyong lahat na mga nag-aakay ng mga mananampalataya, saan nyo daw dadalhin ang mga taong inyong inaakay? Yan. Kaya po, alam niyo po ba yung nangyayari? Dahil sa dami ng mga taong inakay ninyo, wala naman pong naligtas kapag may mga namamatay na mga miyembro nyo. Saan po tumatakbo ang mga kaluluwa ng mga miyembro nyo namamatay? Kaya nga po, hinamon ko nung nakarang November 1, yung lahat ng mga pananampalataya na may mga third eye. Pumunta kayo dito sa Karya ng Langit at inyong saksihan kung papaanong nagliligtas ng mga kaluluwa ng iba't ibang pananampalataya na pinangakuan ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan yung kanilang mga miyembrong nangamatay na hindi naman pala talagang naligtas. Pagdating ng November 1, nandito yung mga kaluluwa ng mga miyembro ninyo, nagmamakaawa sa pastor, kay kagalang-galang San Miguel at sa Panginoon na sila ay madala sa kalangitan. Gaano kahabang pila ang naririto sa Karya ng Langit? 100,000 na mga kaluluwang mga nangamatay na mga miyembro ninyo. Bakit nandito silang lahat? Anong hiwaga mayroon sa kaharian ng langit na wala sa inyo? At alam niyo ba kung sino po ba ang gaganap para makarating ang mga kaluluwa doon sa kalangitan? Propeta pa rin. Dahil siya ang makikipag-usap sa mga banal na espiritu. Napakahiwaga po nito. Kung walang ganitong mga hiwaga sa inyong mga pananampalataya, paano nyo sasabihin na kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo? Ngayon, naalaman nyo na ang importansya ng isang propeta. At ang propeta ay uupo sa luklukan at aakyat ang kanyang kaluluwa doon sa kalangitan. At kukuha siya ng mensahe doon sa dakilang Ama. Kailan ito nangyari sa inyong iglesia? Na may isang propeta na umakyat sa langit at kumukuha ng mensahe buhat sa kaitaasan. Kailan ito naganap sa inyo? Kaya sa lahat po ng mga mananampalataya, kung walang ganito mga hiwagang nagaganap sa inyong mga pananampalataya, hanapin ninyo yung pananampalatayang may apostol, may guro, may propeta. Ano pang apat? Marami po ito. Ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling. Ito po ang isa sa pinakaimportanteng sangkap ng isang tunay na iglesia ni Kristo. May mga kaloob na pagpapagaling. Ano ang importansya ng kaloob na pagpapagaling sa isang tunay na iglesia ni Kristo? Una, kapag ang inyong mga miyembro, ang inyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong anak, ang iyong biyanan, ang iyong asawa
ay nagkaroon ng mga sakit at karamdaman, hindi mo na kailangan pang pumunta ng mga doktor at ospital at gumastos ng mga mamahaling mga gamot. Tanong sa mga Catholic defender, mayroon bang ganito sa inyong mga simbahan? Mga kaloob na pagpapagaling, mga himala sa Iglesia ni Cristo, ganun din ang tanong ko, at sa mga Romano Katoliko, at sa lahat ng mga relihiyon, saan meron sa inyo na may kaloob na pagpapagaling? Dahil ito po ay napakalaking tulong sa inyong mga miyembro. Malaking katipir nito sa inyong mga mananampalataya at sa inyong mga miyembro. Ano? Merong kaloob na pagpapagaling? Hindi po ba napakaliwanag ang isang tunay na Iglesia ni Cristo ay kumpleto? Mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Alam niyo po ba yung pinakahuli na iba't ibang mga wika? Yan po yung mga nagaganap na mga pagbaba ng mga banal na espiritu na sinasabi niyong karumaldumal na espiritu. Alam naman po namin kung bakit sinasabi niyong mga karumaldumal na espiritu. Dahil natatakot kayo na kapag naalaman ng mga miyembro ninyo na hindi pala talagang mga karumaldumal na espiritu. Kaya nga po walang bumababa mga banal na espiritu sa inyo dahil sasabihin ninyo na mga bababa sa inyo yung karumaldumal na espiritu. Paano na lang kung Ama yung bumaba sa inyo at sabihin ninyo karumaldumal na espiritu yung Ama, di nagkamatay pa kayong lahat? Demonyo nga bumabasang na sa mga revolto. Ay, nako. Hindi nyo ba alam na walang kapatawaran ang pagyurak at paghatol sa mga banal na espiritu? Kaya po ayaw bumaba ng mga banal na espiritu sa inyong mga pananampalataya. Hahatulan nyo sila na isang masamang espiritu o karumaldumal na espiritu. Paano na lang kung Ama ang bumaba sa inyo at sabihin ninyong masamang espiritu? Patay kayong lahat. Dahil walang kapatawaran ang paghatol sa mga banal na espiritu. Kaya po, kapag may nakita kayong mga gumaganap na mga bumababang mga banal na espiritu, huwag po kayong hahatol. Lalong-lalo na kung wala naman kayong mga pangitain. Yung third eye na sinasabi. Yung mga tao may vision. Kaya nga po napaka-importante ng isang tao may vision sa mga ganitong spiritual na pananampalataya. Kaya ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, ngayong naalaman nyo na ang mga tunay na sangkap ng isang tunay na Iglesia ni Cristo, kayo na ang magpasya kung sino ba talaga, Iglesia ba ni Manalo o Romano Katoliko ba ang tunay na iglesia? Hanapin nyo sa kanila yung mga sangkap ng tunay na Iglesia ni Cristo. Unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Dahil alam nyo ba, ang isang tunay na Iglesia ni Cristo, binigay po ng Panginoong Jesucristo yung mga tanda. Alam niyo rin po ba yan? O hindi na naman itinuturo sa inyo dahil kapag naalaman nyo na yung mga aral na ito, hahanapin ninyo sa kanila yung mga tandang ipinagkaloob ng ating mga Panginoon Jesucristo sa mga tunay niyang mga iglesia. Sa tunay niyang iglesia. Basahin po natin sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 16, talatang 17. Pagbulayan niyo po lahat ng aking mga sinasalita at sinasabi at sinasisay sa inyo dahil napaka-importante po para maalaman niyo na yung isang tunay na Iglesia ni Cristo para hindi na po kayo napaglululoko pa ng mga taong nagsasabing kami ang tunay na Iglesia ni Cristo, sumapi ka sa amin, ligtas ka na. Kapag namatay naman ang mananamba,
Wala rin. Pakalat-kalat din ang hahanapin pa rin. Kaharian pa rin ng langit ang hahanapin nila. Dahil alam nyo po ba yung hiwaga ng kaharian ng langit? May divino race po yan. Yan po yung mga hinahanap ng mga kaluluwa. Yung mga divino race. Marami po kayong dapat malaman at mapapag-aralan na mga hiwagang dapat nyo pong matutuhan sa kaharian ng langit. Marcos Kapitulo 16, talatang 17. At lalakip ang mga tandang ito. Hindi po ba napakaliwanag? At lalakip ang mga tandang ito. Ang sabi ng Panginoon sa isang tunay na iglesia ni Kristo at mga tunay niyang mga lingkod. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. O di po ba? Itong magsasalita ng mga bagong wika, ito po yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu. At alam niyo po ba, dito po magkakaroon ng importansya kung ano ba ang magagawa ng isang tunay na sugo ng Diyos. Dahil ang tunay na sugo ng Diyos ang maghahanda ng daan upang ang mga banal na espiritu ay makababa sa inyong mga sambahayan at sila ay makapaghayag ng mga mensahe ng ating dakilang Ama at ng mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan. Ala nyo, napakahiwaga po nito. Kung hindi nyo nalalaman, kaya kayong mga Catholic defender, ito yung pakatandaan ninyo, ang sabi ng pastor, kung hindi raw kayo magbabago, magsisisi at magbabago, impyerno daw kayong lahat. Yan po ang sinabi ng pastor. Dahil sa walang habas at walang tigil kayo na pagkakalat ng mga kasinungalingan. Exodo Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 2. Huwag kang magkakalat ng mga kasinungalingan at huwag kang maging saksing sinungaling. Basahin niyo po yan. Yan po ang naging mga kasalanan ninyo na kung hindi raw kayo magsisisi at magbabago at hindi nyo titigilan ang pagkakalat ng mga kasinungalingan, patuloy kayong makakagawa ng mga karumaldumal na kasalanan sa harapan ng ating dakilang Ama. Dahil inililigaw nyo daw ang mga mananampalataya at lahat ng mga tao. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng maahas. At kung magsinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Alam niyo po ba kung sino ang gumagawa ng mga ganito? Pinapatong yung mga kamay at yung mga may sakit. Kung malakas ang pananampalataya ng mga tao may sakit at may karamdaman, sila ay lumalapit na may tapat na puso, tapat na pananampalataya. Alam niyo po ba, napakabilis po ng mga kagalingan sa mga taong yaon. Pero sa mga taong nanunubok, kailanman hindi kayo makakakita ng kagalingan. Alam niyo po ba kung sino ang gumagawa nito? Yung Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga apostol. Sila po ang mga original na gumagawa niyan. Na ang mga tubig, babasbasan, nagiging gamot. Tanong, nimang tanong. Sa inyong mga relihiyon, sa inyong mga pananampalataya, sa inyong mga iglesia, sino ang nakagagawa nitong mga tanda na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo? Wala na naman. Ano ang ibig sabihin nito? Kung wala sa inyo o may kulang sa inyong iglesia na mga tunay na sangkap na isang tunay na iglesia, ano ang ibig sabihin? Ang sabi ng pastor, peke daw ang inyong relihiyon. Matatanggap nyo ba ang hatol ng pastor? Hindi nyo ba alam na ang pastor, ang pastor na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa ating kapanahunan nakakandili ng ating mga kaalaman at unawa? Dahil siya ang espiritu ng katotohanan
na dinalangin ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahunan na siya ay narito pa sa lupa dahil alam niya na may mga taong papatay sa kanya. Alam niyo po ba kung sino pumatay sa Panginoong Jesucristo at 10 ng kanya mga apostol? Basahin niyo po kasi ang kasulatan para maalaman niyo kung sino talaga yung mga pumatay sa kanila. Sino ba yung tinatawag na Roman Empire? Yan lang po sasabihin ko. Kilala niya at alam niyo na kung sino yung Roman Empire na kumitil at pumatay sa ating Panginoong Jesucristo at 10 ng kanyang mga apostol. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Maaalaman niyo po yung lahat na mga katotohanan na yan. Dahil nasa panahon na po tayo ng end times na ang lahat ng mga katotohanan na hindi nila inaaral sa inyo para hindi niyo maalaman ang mga katotohanan, lalabas po yung lahat, ikakalat po yan ng kaharian ng langit upang walang tao na pong maliligaw pa. Ito po yung aking pong huling mensahe para po sa inyo lahat. Ito po ay galing kay kagalang-galang na Apostol San Pablo. Aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 10. Alam niyo po ba kung bakit kami ay naghahayag ng mga katotohanan? Dahil ayon po sa pastor, ayaw po niya na ang mga tao pa ay maliligaw pa. Dahil ito na po yung tamang panahon para maalaman na ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung ano ba talaga ang sangkap ng isang tunay na iglesia ni Kristo at para maalaman niyo na raw ang tunay na iglesia na pinamumunuan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ginagabayan sa ating kapanahunan ngayon. Walang iba kundi ang kaharian ng langit. Kaya po linggo-linggo ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagpapakahayag sa pananampalatayang ito. Ito po ang dapat ng mahayag sa buong Pilipinas at sa buong mundo na sa kabila ng aming sambahan ay isa lamang barong-barong dahil ang aming sambahan kailanman ay hindi na meron ng tao. Wala pong pera ang mga tao dito. Wala pong kagandahan at anyo na makikita po kayo sa aming pong sambahan. Isa lang po itong barong-barong. Yan po ang katotohanan ng isang iglesia ay hindi na mera ng kanyang mga mananamba. Samantalang kayo, lahat kayo mayayaman na. Lahat kayo mga bilyonaryo na. Mga trilyonaryo na kayo. Kaya po, sabi ng pastor, yan daw po ang mga pananampalatayang nagnegosyo lang. Dahil sa kanilang may inam at mga mabubuting pananalita ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ang gagaling nyo po kasing manalita, mga malumanay, mga anak, mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Diyos. Ganun po kayo manalita, pero sa amin po, hindi po kami ganyan. We will never comfort you with a lie. Dahil po dito, mga tabak po, ang mga binibitawan dito upang ang tao ay magkaroon ng pagkapanuto at magkaroon ng pagbabago na kung hindi mo tatanggapin ang iyong mga kasalanan, talaga matitisod ka po dito. Ito po yung ating pong huling mensahe. Kolosas, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 10. Kaya po kami patuloy na nangangaral sa inyo at kami patuloy na nagbibigay ng mga aral ng katotohanan na dapat nyo na po itong malaman. Dahil dito kami naman, ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos upang tayo pong lahat ay magsitulad nga tayo sa Diyos. Yun po ang sabi po ni kagalagalang na Apostol San Pablo. Kaya po maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po na pakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan dito po sa kaharian ng langit na sana po
ay magkasama-sama po tayo sa tunay po nating tahanan, doon sa ating tahanan na inihanda ng ating Panginoon Jesucristo. Roma Kapitulo 14, nandiyan po yung tahanan na inihanda po sa atin ng Panginoon. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, ang nais po natin ay maipakilala ang tunay na pananampalataya at maitaas ang ating Panginoon Jesucristo na siyang dapat na pong maghari sa buong sanlibutan. Pagharin po natin ang ating Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay nang dumating na po ang biyaya at kasaganaan na ipinapangako ng ating pong dakilang Ama. Maraming salamat po.